Meron po akong gustong i-share sa inyo mga kaibigan na video. Ito po ay video ni J.R. Badong na kung saan ay nagulat ako. Kasi nung nakita ko itong video na ito, ang akala ko ay katulad ito yung video o yung programa ni kapatid na Eli na itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Kasi ang nakalagay po sa title ng video na ito ay itanong mo kay Badong at Biblia ang sasagot. Gayon ang pagkaalam ko. Ganon, mga kaibigan. Pero nagulat ako nung pinanood ko ay hindi po pala, mga kaibigan. Kundi ito po ay tungkol po pala sa mga ari-arian ni Brother Eli na panoorin natin. Bro, kanino pinamana ni Bes ang mga mansion na naiwan niya? Kay Yuli ba? Kagaya po ng sagot ko sa tanong kagabi regarding sa mansion, how do you define mansion? Kasi for me, yung mansion, for me, yung bahay ko sa Pampanga na maliit lang, for me, mansion na para sa akin. Kung ang sasabihin mo, yung mga bahay, wag na nating wag na ng mansion or etc. Bahay na lang. Kanino naiwan yun? Kay Yuli ba? Meron pong naiwan sa kanya. Kasi sa kanya nakapangalan. Pero yung hindi sa kanya nakapangalan, hindi po sa kanya naiwan yon. Bro, may favoritism ba ang mga magulang ni KDR pagdating sa mga opo? Opo, meron pong favoritism. Very much naman po yan. Very much visible. Meron pong favoritism. May katotohanan po ba sa mga ini-imply ng iba na may special relationship si Brad Yuli at Brad Eli? Meron po. Meron pong katotohanan po yun. Hindi naman po natin maitatanggi yun. Kagaya po ng special na relationship ng Panginoong Jesucristo at ni San Juan na iniibig. Kaya nga po siya tinawag na San Juan iniibig dahil iniibig siya ng Panginoong Jesucristo bukod tangi doon sa 11 apostol pa. Ayan. So ang programa pala ni J.R. Badong, mga kaibigan, ay itanong mo kay Badong yung tungkol sa mga ari-arian ni kapatid na Eli. Parang lumalabas, mga kaibigan, na talaga ang gustong sirain talaga ni J.R. Badong o gustong palitawin ni J.R. Badong ay yung mga bagay na iniwan ni kapatid na Eli tungkol sa kanyang mga ari-arian. Siguro, ano kaya ang pinapalabas ni J.R. Badong dito? Parang ipinapakita niya kasi sa mga tao na nagpapayaman lang si kapatid na Eli at si Brother Daniel na para bagang yung mga abuloy po ng mga tao ay parang lumalabas na ginagamit lang nila sa paraan na pansarili. Parang ganon. Ewan ko lang, mga kaibigan, ano? Pero ba't ganon? Ba't ganon? Ba't hindi ka na lang ito, mga kaibigan? Anuman yung mga galit, anuman yung pait, anumang klaseng sakit na ginawa sa iyo, kung talagang ikaw ay nalublob o napuspos ng salita ng Diyos, dapat wag sana umabot yung mga ganun na paninira. Kasi kung itinuturing mong kaaway si kapatid na Daniel, di mas maganda sana kung mahalin mo pa o ipanalangin mo na lang na sana ay makita niya yung mga ginagawa niya. Kung sasabihin mo kaaway mo pero pinagwiwikaan mo ng masama at gusto mong sirain at gusto mong ma-down, yun po yung ibig mo, parang yun din ang ibig mong mangyari sa'yo. Kasi anuman ang ibig mong gawin sa sarili mo, gawin ng isang tao sa sarili mo, ay ganun ang gawin mo sa ibang tao. Kung yung ginagawa mo, puro paninira, puro below the belt ang tirada mo, parang lumalabas ganun din ang gusto mong gawin nila sa'yo. Mga kaibigan, di ba? Ganon? Ganon kasi yung Biblia Pero pinapalabas po kasi
ni J.R. Badong na lahat ng mga ari-arian ay napunta na lamang po kay kapatid na Daniel at ito'y ginagasta na lamang po niya at parang nagpapayaman. Parang ganun puro yaman kasi, puro ano kasi So yung nasa puso niya puro yung mga bagay na naiwan ng kapatid na Eli. Na lumalabas, parang interesado siya sa mga bagay na yon. Alam nyo mga kaibigan, iba yung nasa isip ko yung ganung bagay Kasi kung gusto mo man sanang ipakita sa mga tao na ikaw ay mas matalino sa salita ng Diyos, ikaw ay kakampi mo ang Diyos, ba't hindi ka na lang gumawa ng itanong mo kay Badong, Biblia ang sasagot? Pabayaan mo na kung ano yung mga ari-arian, kung ano gawin ni Brother Daniel, kung gastusin niya sa gusto niya para sa sarili niya, wala ka nang pakialam doon. Iniwanan mo na, magtayo ka na ng sarili mo at mangaral ka tungkol sa salita ng Diyos. Mas mabuti ganun na lamang po, mga kaibigan. Mas mabuti. Huwag mo nang sirain sa below the belt para palabasin mo na ikaw ang totoo, siya ang mali. May mali doon. May mali. Ikaw ba talaga ay sa Diyos o mga ano ang iniisip mo, mga kaibigan, mga kababayan? Pero sa punto na ito, mga kapatid, alam ko na ang mga audience, mga subscriber, mga viewers ni J.R. Badong ngayon ay mga Iglesia ni Cristo, mga Sabadista, mga punto por punto, si Kabornok. Sigurado, yan po ang mga viewers ni J.R. Badong. Sigurado ako, nakatutok po sila sa lahat ng mga sasabihin ni J.R. Badong, mga kaibigan, laban sa dati niyang grupo na MCGI. Pero alam nyo, kung minsan naniniwala ako na ang MCGI ay talagang marami po yung kanilang diskarte para sa abuluyan. Parang naniniwala ako mga kapatid. Pero ang hindi ko pinapaniwalaan ay yung ginagastos lang yung pera sa walang kabuluhan. Kasi kung titignan natin, mga kaibigan, sa mga programa ng MCGI ngayon, kung kwentahin mo, kung tignan mo yung mga nagagastos po nila, na tulad yung, panoorin na lang natin, mga kaibigan. Ito ngayon ang programa ng MCGI, yung tinatawag nilang MCGI Care. Ano ba ang MCGI Care? Ano ba yung ginagawa nila? Ano ba yung programa na yan? Tignan natin. Fiesta ng Diyos pala ito. Kami po ay bumabati sa lahat ng ating mga panauhin na nagpaunlak at nagkaroon ng pagkakataon na makasama po natin sa atin pong Brethren Day ngayong araw na ito. Ito po ang atin ding Fiesta ng Diyos kung saan kinapapalooban po ito ng iba't ibang mga activities ng paglilingapan at pagpapakita ng paggawa ng kabutihan sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Kung titignan mo yung ginagawa po ng MCGI, kung kwentahin mo yung kanilang mga ginagastos tungkol po sa tinatawag nilang MCGI Care, alam nyo mga kaibigan, dito sa punto na ito, kung
atin pong titignan, hindi basta-basta po ang pera na nagagastos dito. Hindi po basta-basta ang pera na ginagasta dito, mga kaibigan. Sa ganyang uri ng programa, tiyak na napakalaki po ang gastusan dyan. At ayon sa aking pagkaalam, mga kapatid, ay kung hindi ka po miyembro ng MCGI, hindi ka kukunan o hindi ka pag-aabuluyin. Hindi nila tatanggapin yung abuloy mo kung hindi ka miyembro sa MCGI. Ewan ko lang kung ganun. Pero yun ang pagkaalam ko eh. Kasi nung ako yung uma-attend sa programa ng MCGI, tulad yung mass indoctrination, yung Bible exposition. Kasi dumadalo ako nung buhay si kapatid Nelly ng live. Hindi ako pinag-aabuloy kundi ako pa nga ang pinapakain ng pansit, ng sopas, o kape, tinapay, ganon. Hindi ako pinag-aabuloy. Yun ang aking naranasan. Ewan ko lang kung nagtuloy-tuloy yon. Pero sa pagkaalam ko, ganun talaga. Itong mga dumalo sa fiesta ng Diyos, hindi lahat ito miyembro. Maraming miyembro din siguro ito, pero marami ding mga hindi miyembro dito. At tiyak na tiyak ko po na hindi po nila pinag-aabulo yung mga hindi miyembro dito. Pero kung titignan mo yung nagagastos po nila, talagang napakalaki at hindi po konting pera yan, mga kaibigan. Ngayon, pakinggan natin ano po yung testimonyo ng mga dumalo dito sa tinatawag nilang fiesta ng Diyos. Hindi katulad yung fiesta ng mga Katoliko na basaan ng tubig, hanggang mainis pa nga yung mga tao na binabasa nila pero wala silang pakialam. Sa demonyo yon. Pero ito mga kaibigan, tignan natin ano po yung testimonyo ng mga nakaranas dumalo sa mga ganitong programa ng MCGI. Pakinggan natin. Una sa lahat, nagagalak akong makapunta rito dahil sa fiesta. Yun, ang pakiramdam ko, masaya ako dito. Nalibang ako. At nakita ko naman, maligaya ako. Sa mga bibiyayang nakatamo namin, maraming salamat sa tulong ng Panginoon. Ayan. So, tuwang-tuwa ang mga dumalo. Hindi tulad yung fiesta ng mga Katoliko nung nagfiesta sila na basaan ng tubig. Na yung mga dumadaan, inis na inis. Instead na matuwa, galit na galit kasi basang-basa na sila sa tubig. Tuwang-tuwa naman yung mga Katoliko na nakakagawa ng katarantaduan. Pero ito, yung mga dumadalo, natutuwa po sila. At yung ginagawa nila, ayon sa ating nakita mga kaibigan ay mayroon pong free check-up, no? Nagpapakain, at kung ano-ano pa. Panoorin natin mga kapatid. Punas, Fiesta ng Diyos mga kapatid sa buong buhay ko. Pero salamat po sa Diyos, Kuya. Hindi ko po masabi yung kaligayahan na nararamdaman ko po. Salamat po sa Diyos. Sabi nga po naiiyak pa sa tuwa at sa saya, no? Sa kanyang nararamdaman na talagang nararamdaman mo yung saya niya dahil nakaranas siya ng lingap mula sa lingap ng Diyos sa pamamagitan po ng MCGI Care. Kasi mantakin mo kung maranasan ko lang sana, no? Pero malayo kasi yung apalit
mga kaibigan. Pero yung mga kamag-anak namin na nakadalo tungkol po dyan, ang sabi po nila, meron po silang free check-up, meron po silang free grocery, ganun yung mga sinasabi nila At marami pa, mga pagkain na kung saan ay talagang mabubusog ka. At yung trato ng mga miyembro dyan, ayon po sa mga nakikita ko at aking napapatunayan, ay talagang napaka ano po nila sa mga tao, mga kaibigan. Ituloy natin. Natutuwa naluluha pa naiiyak pa sa tuwa yung nagtestimonyo, no? Ano pa yung mga iba? Pablo doon sa 3:17 ng ikalawang Timoteo, ang sabi po doon, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Kaya anuman pong gawang mabuti na nasa ating kapangyarihang gawin, ang sabi ng Kawikaan 3:27, huwag mong ikakait ang mabuti sa kinauukulan. Maraming salamat sa lahat. Sabi ni J.R. Badong, masama na daw ang kapatid na Daniel at hindi na daw sinusunod yung programa ng kapatid na Eli. Pero yung mga nakikita natin, iba mga kaibigan. Ewan ko lang kung ano talaga yung nasa loob. Kasi ako man, mga kaibigan, ay wala ako sa loob. Pero yung nababalitaan ko at mga nakikita ko at napapatunayan ko, dahil sabi ko nga mga kaibigan, mayroon po kaming kamag-anak dyan, okay naman, wala namang problema. Yung mga sinasabi ni J.R. Badong, wala naman. Hindi naman po sila affected, mga kaibigan. So, ano yung testimonyo itong matanda? Pakinggan natin. Nagkakaroon sa MCGI. Salamat sa Diyos sa mga biyayang ipinagkakaroon niyo sa amin araw-araw. Nagagalak ako kasi meron kaming may-uwing grocery. Kumbaga, malaking tulong nga doon sa pamilya namin na magkaroon ako ng iuuwi mamaya. Mas maganda po na nagkaroon po kayo ng programa na may free store kasi kumbaga malaking tulong at biyaya sa amin na kahit na naimbitahan lang kami na dumalo, meron kaming biyayang natanggap na ganito. Hindi ko rin naman. Yan mga kaibigan, kung titignan mo yung nagastos dyan, at kung ikaw ay naninira sa programa ng MCGI ngayon, isa ka sa mga naninira at sinasabi mo abuloy ng abuloy, pagbibigay at wala namang itinatayong kapilya at yung mga kapilya nila ay napakapangit, hindi namang kapilya yon kundi silungan ng kambing, silungan ng tupa. Yun kasi yung mga paninira ng iba mga kaibigan. Hindi daw kapilya, yung mga kapilya ng mga MCGI, kundi silungan daw ng mga kambing. Pero kung titignan mo yung nagastos po nila, at kung ikaw ay miyembro na umalis na, tapos naninira ka ngayon na para bagang napakarami kang ibinigay na abuloy, computein mo kaya yung abuloy na binigay mo. Tapos, ikumpara mo dyan po sa nagastos kung nagkasya ba. Isipin mo lang, naging kasya ba kaya yung aking ibinigay na abuloy? Sabihin natin, ang ibinigay mong abuloy ay 100,000. Yung naibigay mong abuloy. Aba, napakarami na nun. Kung ikaw ay ano lang, no? Pero miski sabihin natin 100,000 na abuloy mo. Kung titignan mo yung nagastos, yung ginagastos araw-araw, medical mission, free hospital, free check-up, kung ano pa man, mga iba, free grocery, imaginin mo, kwentahin mo nga kung kasya yung ibinigay mong abuloy para mayroon kang tapang, mayroon kang
tibay ng loob para siraan, na para bagang ikaw ang pinakamalaking naiambag, mga kapatid. Kasi dapat sana, mga kaibigan, ay kung ako man sana, ay mahiya ako eh. Kahit pa ang ibinigay kong abuloy ay 1,000 o 3,000, 5,000. Kung tignan mo yung pinaggagastaan, mga kaibigan, hindi man kapilya, pero ito ay yung totoong iglesia ang tinatayo. Na yung iglesia na yon ay yun po yung iglesia ng Diyos na buhay. Buhay na iglesia. Yung iglesia ng Diyos na buhay, yung itinayo niya na iglesia ay buhay din. Na kung saan yung mga tao, yun po yung totoong iglesia, hindi yung kapilya na building. Anuhin ng Diyos yung building. Ang mahalaga sa Diyos yung tao. Mapasaya mo, matuwa sa'yo, matulungan mo. Alam nyo, kung meron man akong kinaiinggitan dito sa MCGI ay itong pagtulong kasi ako man, mga kaibigan, hindi ko magawa yung kanilang kayang gawin para makatulong sa tao mga kaibigan. Ituloy natin. O alam na ganito po pala kasaya. Ay, naku, sobrang saya. Salamat kayo, kinahay kaon. Malaking tabang na yun. Ang saya. Ang saya. Wow. Anong God's will ito? Nakakapag na ako dito. Sabi ko pa gano'n. Wait lang sila. Sabi ko, kasi hindi ka pasok-pasok. Yun, papasok ko. Ang dami pa ng services. Wanda ako doon. May grocery pa. Nawa akong grocery. Sabi ko, ang saya naman dito. Ang ganda naman dito. Napakaligaya ko. Happy ako na ako dito sa pre-check-up. Kay bayad talaga ng Diyos. Kasi kagaya ko mahirap. Maligaya kami pag... Yan yung sinasabi ko, mga kaibigan, na hindi natin makikita po ang Diyos sa personal at literal na nakikita ang Diyos. Pero sa pamamagitan po ng mga sumasampalataya at sumusunod sa Diyos, sila po kasi yung nagpapakita kung sino talaga ang Diyos. At alam nyo, mga kaibigan, sana lang sa akin, mga kapatid, ay hindi ko masasabi na hindi ipinagpatuloy ni kapatid na Daniel yung mga katuruan, yung totoong aral na pinapaliwanag ni kapatid na Eli. Kasi sabi ko nga sa mga iba kong comment sa sinasabi ng mga naninira kay kapatid na Daniel, alam nyo, si kapatid na Eli, ito sa akin, si kapatid na Eli, ipinakilala niya yung salita ng Diyos, kung gaano kaganda, kung gaano kaliwanag, kung gaano katalas yung salita ng Diyos. Kung sa sandata sana ay ipinakita niya yung kung gaano kaganda yung sandata, yung salita ng Diyos. Nung nakuha si kapatid na Daniel o nung ibinigay kay kapatid na Daniel, ay yung sandata na yon, si Kuya Daniel naman ang gumamit at ipinakita niya kung paano gamitin. Para, kumbaga, si kapatid na Eli ang nagbigay doon sa sandata, si kapatid na Daniel naman ang gumamit. Kaya ito yung mga ibig sabihin na ibigin mo ang iyong kapatid, ang iyong kaaway, ang iyong lahat sa pamamagitan ng ganitong paraan. Yan, napakarami pong natutuwa, no? Mga kaibigan. Pero sana lang itong mga umattend dyan po sa fiesta ng Diyos, sana naman, mga kaibigan, naramdaman nyo na po yung kagandahan ng
pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng MCGI Care. Sana bigyan nyo ng pansin at bigyan nyo ng halaga na hindi lang matuwa kayo, hindi lang masaya kayo at nakadalo dyan, kundi sana naman ay pagbigyan nyo na yan ay ang talagang mensahe na gustong iparating ng Diyos sa inyo, kayong mga nakadalo dyan. Ang talagang ibig ng Diyos, hindi yung mabigyan kayo ng mga produkto, ng mga free check-up. Hindi yun yung gusto ng Diyos na talagang ibigay sa inyo, kundi gusto talaga ng Diyos na ipakita sa inyo kung sino siya at para ibigay nyo rin ang buhay nyo sa Kanya at lalo pang bigyan kayo ng mas buhay na walang hanggan. Yun po yung gusto talaga ng Diyos na ibigay sa inyo. Kaya niya ginawa yan, kaya kayo nakadalo dyan para makita nyo at ang ibig niya, bigyan nyo ng pansin at ibigay nyo naman ang buhay nyo sa Diyos. Ituloy natin. May dumating sa amin na kagaya nito, may libre. Ika-grab namin para makilibre kami. Nagpapasalamat po ako sa samahan na ito dahil nakita ko po yung katotohanan, lalo na po sa pagtulong nila sa mga nangangailangan at yung paglinga po nila sa mga mahihirap, yung talagang yung pagtulong po nila ito sa puso. Ang MCGI po ay nakabukas kung paano man kami makapaglilingkod at paano man pong sa maliit na paraan kami ay maging maliit na kasangkapan ng Panginoon na ang kanyang kabutihan ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Sabi naman po ng Biblia dun sa 6 at 8 ng Efeso, ang samang napag-aalaman na anumang mabuting bagay na gawin anwika ng bawat isa ay gayon din ang muling tatanggapin niya sa Panginoon, maging alipin o laya. Kaya po, ang ibig naman natin ay yung mabuting pagkakataon, magamit natin din sa paggawa ng kabutihan. Yun po ang ating pinagsisikapan na mapagtulong-tulungan. Hindi po namin kayang magawa lahat. Ang aming pag-asa yung paggawa po ng Diyos. Subalit sa aming maliit na pagagawa naman ay maging mga kasangkapan naman po ng Panginoon na makarating ang kabutihan ng Diyos sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Nakakatuwa kasi first time ko lang maka-witness ng free store. Dinaig niya yung kanya store kasi sa free store, store yun yung tindahan pero lahat ng kukunin mo na sa pangailangan mo is libre. Actually, that yung first time na makarating ako sa fiesta ng MCGI. Pero talagang pagpasok ko pa lang, natuwa ako kasi hindi ko in-expect na ganito. Ito yung unang-unang beses ako naka-attend na lahat ng gusto kong makita dito. Happy po and sobrang thankful kasi syempre knowing us as a Filipino po, parang laging yung pagka-homesick, gano'n. So makikita mo na, ay, ang saya, ang daming Pilipino dito. Plus, ang dami pa pong blessings na nabigay dito sa community na to. So sobrang thankful po kami na nandito kami sa event nyo. Hindi na kami pinagkukulang araw-araw. Salamat sa mga kapatid. Nararamdaman ko talaga sa oras ng pagipitan. Andyan sila. Hindi kami nila pinapapayaan. Kaya naging pasasalamat ko talaga sa Diyos na pasok ako sa kapisanan ito. Sobrang masaya po talaga yung pakiramdam. Sobrang overwhelming po. Parang kahit po sobrang pagod ka, puyat ka, hindi po namin siya nararamdaman, kundi yung kaligayahan po ng puso. Yan. Nakita mo yung nararamdaman mo yung saya ng mga tao. Hindi lang yung mga bisita,
na nagpapatunay, pati yung mga nagsiserve na member po ng MCGI, tuwang-tuwa sila at nakakatulong sila sa mga tao. At ayon sa aking pagkaunawa sa kanilang katuwaan o saya na nararamdaman, miski nagbibigay po sila, abuloy sila ng abuloy, at least nakikita nila kung saan talaga pumupunta yung kanilang abuloy, na hindi lang ginagamit sa mga paraan na gusto o pansarili, kundi ito ay talagang sa iglesia talaga, na yung iglesia ay yung mga tao. Yun naman talaga kasi ang iglesia ng Diyos mga kaibigan, yung tao. Hindi yung sekta, hindi yung building, kundi yung tao na sumampalataya sa Diyos. Sila yung itinatag ni Kristo na iglesia, hindi Katoliko. Yung Katoliko nga mga kaibigan, may kilala nga ako dito yung tinatawag nilang St. Paul Hospital. May nakita ako mga kaibigan na na disgrasya sa motor. Yung alam nyo, yung paa yung nadisgrasya ay nabali yung buto. Abay, naghihinalo na yung tao, ayaw i-survive hanggat hindi magpirma yung tao. Sabi ko, anong klaseng mga ito, St. Paul pa naman. St. Paul Hospital. Pero kailangan pa magpirma, kailangan pang mag-down, anong klaseng hospital ito? Mga kaibigan, alam mo, mapapatanong ka talaga Tapos kung mag-conduct ng seminar itong mga taga punto por punto, ay meron silang pinababayaran na 1.5, 1.8 kung utang. Pinatubuan agad. Walang pera yung tao, gustong matuto. Akala niya maganda yung matututunan niya, puro naman pala tradisyon, mga exorcism. Abay, magkakaroon ng utang. Kapag utang 1.8, may tubo agad 300, mga kaibigan. So yan po yung sinasabi natin na angkin ng tao na sila daw tatag ni Kristo, pero kung titignan mo yung gawa, wala naman, no? Mga kaibigan, alam nyo, ang isa sa mga nakikita ko dito, yung mga ginagawa po ng MCGI ngayon, ito yung isa sa mga tinutuligsa, gaya din ni Jared. Isa din itong si Jared na akala mo'y nakahanap ng katotohanan, na yung katotohanan na nahanap niya katotohanan sa impyerno. Bakit? Kasi tinutuligsan niya na yung mga ginagawa mo, dapat yung ginagawa ng isang mong kamay hindi malalaman ng isang kamay. Bakit ang MCGI puro pahayag, puro video, puro ano na lang? Ipinapakita nila yung mga ginagawa nila. Hindi naman po kasi, iba kasi yung pagkaunawa po ninyo sa Biblia. Let your light so shine. Diba? Sana makita, tignan nyo yung mga testimonyo yun ng mga tao. Nakita nila ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ipinakita ng mga taga-MCGI. O kita mo? Kung bakit binibidyoan at pinapublic, bawal ba? Meron bang ganun? Bawal? Ang bawal pong ipakita kung yung ginawa ng kamay mo ay ipaghambog mo doon sa iba, yun yung bawal. Bawal yung meron kang itutulong, wala kang ibang ginawa kundi ipaghambog mo, na ipinagmamataas mo, pero alam nyo mga kaibigan, mararamdaman mo naman Hindi naman po ganun ang kapatid na Eli ewan ko lang kay kapatid na Daniel, pero sa tingin ko hindi naman po ganun na para ipasikat sa mga tao. Kundi ito, ayon sa akin ayon sa aking pagkaunawa ay ginagawa niya ito para ipakita kung ano po talaga ang gusto ng Diyos sa
isang tunay na sumasampalataya. Baka sabi mo lang na ay wag kasi ipakita sa mga tao para kasi dapat ilihim yung pagtulong. Baka talaga naman wala kang natutulungan. Kaya ganun ang ano mo. Mas mabuti na lang wag ka na lang may umimik, tahimik ka na lang para hindi halatado. Baka wala kang natutulungan. Yun lang mga kaibigan, no? Alam nyo, sana makita natin yung katotohanan. Pero kung may mali man ako, dahil sinasabi ng iba, kung alam mo lang SLTV, kung nasa loob ka lang talagang ibang-iba na po ang MCGI noon at ngayon. Well, hindi ko alam kung gaano katotoo yung sinasabi nila kasi sabi ko nga wala ako dyan sa loob. Pero kung ano man, kung totoo man kayo na naninira sa kapatid na Daniel at siya ang mali, ba't di kayo gumawa? Gawin nyo yung tama para ipakita nyo na mali yung ginagawa niya at mas tama kayo. For example, mayroon siyang itinuturo na mali. Mayroon siyang itinuturo na labag sa Biblia. Di, ipangaral mo yung Biblia. Sabihin mo, ito yung mali. Mali sa Biblia ito. Ito yung mali sa mga katuruan, doktrina ng MCGI. Di ganon. Huwag yung sabihin mo na mga kaibigan at mga kapatid, personal na bagay yan mga personal na bagay, ipinapakita mo lang na ikaw ay interesadong masyado sa kayamanan. Kaya ka umalis o kaya ka lumalaban dahil naiinggit ka dahil si kapatid na Daniel ang nailagay, parang wala kang tiwala sa kapatid na Eli. Si kapatid na Eli, merong sinabi ni kapatid na Eli na ganito. Panuorin natin. Kung paano ngayon yung sinasabi mo, dapat kahit patay na ako, ganun pa rin ang sabihin mo. Opo. Dahil yun lang naman talaga ang totoo. Opo. Diba? Opo. Ngayon, dun sa kalagayan ng maiiwang tagapangasiwa, kagaya ng kapatid na Daniel, mawala ako, maiiwan siyang mangangasiwa sa iglesia. Ano ang sabi sa Biblia sa 4:12 ng unang Timoteo? Huwag hamakin ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ang tendency sa kahalili, sa kahalili parang iniisnab, hinahamak. Yes. Bakit? Dahil sa kanyang kabataan. Sa anong kabataan? Hindi naman batang maliit si Timoteo niyan Yung kabataang tinutukoy dyan, kabataan sa pagiging tagapangasiwa. Maaaring merong hindi kagaya nung kay Pablo. Di ba? Tama ba ako, Sis Luz? Tama po. Maaaring hindi kasing husay ni Pablo si Timoteo. Tama ba yun? Tama po. Dahil bago pa lang siya, bata pa lang siya. Maaaring hindi kasing effective ni Pablo si Timoteo kung magsalita. Tama? Tama po. Pero alam ng kapatiran yon. Sabi ni Pablo kay Timoteo, ang mga bagay na iyong natutuhan sa akin, sa gitna ng maraming mga saksi, narinig mo yan. Basahin ni 2 Timoteo 2:2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Sabi ni Pablo kay Timoteo, yung mga bagay na iyong narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi,
Si kapatid na Daniel naman hindi naman nag-claim na siya ang magaling Ang kapatid na Daniel naman, sinasabi niya, tayong lahat tinuturuan ni kapatid na Eli. Di ba ganun sinasabi ni kapatid na Daniel? Opo, Brother Eli. Lagi po niya sinasabi. Marami namang saksi na tinuturuan ko si kapatid na Daniel. Hindi dahil doon, miminosin mo naman si kapatid na Daniel na, hindi naman nagkakapareho ni Brother Eli yan Para bang minimenos mo, ini-islam mo. Kagaya nung ginagawa nung isang KNP na panaginipan. Parang nagsasalita si kapatid na Daniel, ni-islam niya lang. Wala siyang reklamo, wala siyang tutol, pero wala naman siyang pagsang-ayon. Parang gano'n Sabi sa Biblia, yung narinig mo sa akin sa gitna ng maraming saksi, kahit ikaw ay saksi na si kapatid na Daniel ay tinuruan ko lang, wala kang karapatang hanapin si kapatid na Daniel. Naintindihan mo, Sis Luz? Opo. Ang tungkulin ng saksi ay manatili ka rin doon sa narinig mo na sinasabi doon sa kahaliling tagapangasiwa. Amen po. Amen po. Kasi ang naiisip ko, baka kung ako'y mamatay, baliwalain niyo ang kapatid na Daniel at pagkatapos labanan pa nga ng iba, kayo rin ang mapapahamak. Kayo rin ang mapapasama. Kaya kailangan yung sinasabi sa Biblia na para tayo solido palagi, walang pagkakampi-kampi, walang pagkakababagi, manatili ka doon sa pinagkaroonan mo ng katunayan. Si Pablo yon, nanatili si Timoteo kay Pablo, ang sinseridad niya nanatili doon sa pinagkaroonan niya ng katunayan. Kasi si Pablo ang kinasangkapan ng Diyos para mabuksan ang kaisipan ni Timoteo. At si Pablo rin na nagturo kay Timoteo mula sa kanyang pagkasanggol sa pananampalataya hanggang sa mamatay na si Pablo. Ngayon, kung mananatili ka kay Pablo sa pinagkaroonan mo ng katunayan, Sis Luz, halimbawa, wala man si Pablo, nag-iwan siya ng kahalili niya, si Timoteo. Nananatili ka kay Pablo, tatanggapin mo si Timoteo. Di ba ganun yun, Sis Luz? Tama po. Baka naman ikaw kaya pagka namatay na ako, rebelde ka rin. Sana po hindi naman po. Okay. At sana lahat tayo manatili dun sa aral. So yan po, sa mga tono ng pananalita ng kapatid na Eli, talagang buhay pa siya, marami na siyang nararamdaman na kapag siya po'y mamatay, maraming maiinggit sa kapatid na Daniel. Pero kung ako man, kahit ako man, ay siguro wala naman talagang ibang pwedeng pumalit sa kanya kundi si kapatid na Daniel mga kaibigan. Tanungin nyo kay J.R. Badong, tanungin nyo kay Ulysses, tanungin nyo kay Willie Santiago, o kung yung mga iba pa, kung sino talaga ang karapat-dapat. Kung sabihin nila sila, ay naku po mga kapatid, mas lalo na masisira ang MCGI. Wala naman talagang ibang pwede mga kaibigan kaya yung mga tono ni kapatid na Eli, yon yung mga tono na alam na niya na marami pong kokontra. Tama yung sinabi niya na hindi po pare-pareho ang unawa o pare-pareho ang pananalita. Sabi natin, kahit sabi natin mas magaling po ang kapatid na Eli, kung yun po ang pagkaalam natin at mas mahina si kapatid na Daniel, sinong mas magaling, ikaw? Iba? Kaysa kay kapatid na Daniel? Siguro hindi naman po siguro pwede, no? Mga kaibigan. Kaya manatili na lamang po tayo sa katotohanan dun sa nasa Biblia. Kung wala kang tiwala sa kapatid na Daniel, di magtiwala ka doon sa salita ng Diyos. Ibigin mo na lang, panalangin mo, kung talagang hindi mo na kaya, aalis ka, pero wag mong siraan dahil nasa iyo ang
salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, miski kaaway mo, ibigin mo at ipanalangin mo kung kaya mo. Yun po mga kapatid.